Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters. Alam ko po kanina na nagpipray na po kayo kasi nag-send po ng prayer request for my healing. And I thank the Lord po na ang Diyos po talaga ay tumutugon sa ating mga panalangin. Yung prayer of faith natin, yung prayer of a righteous person avails much. Amen? It is effective, it is powerful, it is working kapag tayo po ay tumatawag sa Panginoon. So, ngayon po ay sama-sama pa rin po tayong mananalangin. Pero yung panalangin po natin, may kasama pong pasasalamat for His goodness, His faithfulness, for answering our prayers. At syempre, itataas natin sa Panginoon yung iba po nating mga pangangailangan, yung mga concerns po natin about our church, about our nation. Kailangan po ng panalangin ng ating bansa. Amen? Whether you're political or not, no? Lahat po tayo ay kasali dito. Affected po tayo. Whether you like it or not, yun ang nangyayari po sa government natin ay affected po tayong lahat. Okay? So, sama-sama po natin ipanalangin ang ating bansa, ang ating church, ang mga pamilya po natin. Amen? At ang Diyos po sa kabila ng lahat ng ito na pinagdadaanan natin, whether personal, sa family, sa company nyo, sa school nyo, o sa bansa natin, or in a global scale, no? Ang Diyos po ay hindi po nagpapabaya sa Kanya pong mga anak, hindi po siya nagpapabaya sa Kanyang salita, sa Kanyang mga plano para po sa atin, sa Kanyang church. Magtatagumpay at magtatagumpay po ang Kanyang iglesia. Lalo na po kung tayo po ay nakikinig, tayo po ay sumusunod sa direksyon ng Panginoon para sa atin. Ano man ang mangyari, no? Ang Diyos po ang gagawa ng daan para sa atin. Ano man po ang pinagdadaanan natin, God can turn it into blessing, into for our good, no? Yun po ang kagandahan po ng may pagtitiwala tayo sa Diyos at ipinagkakatiwala natin sa Panginoon ang ating buhay. Ano man ang dumating sa atin, mayroon tayong kapayapaan. Amen? Kahit po sa mga bagay na parang hindi maganda o kaya hindi pabor para sa atin yung mga pangyayari, alam natin that God can turn it for our good. Can turn it around para po i-bless tayo. Katulad po nung confession ni Joseph, no, sabi niya sa mga kapatid niya, yung ginawa nyo, it was intent, no, to destroy, meant for evil, no, para saktan siya, para sa kasamaan. Pero dahil po sa presence ng Panginoon na sumasama kay Joseph, ginamit ni Lord yung ginawa na yun ng mga kapatid niya na mali at masama sa kaibubuti at ikaliligtas po ng kanilang pamilya. Kaya, ang Diyos lamang ho ang nakakagawa nun. Amen? Maraming bagay na hindi tayo kontrolado, pero kapag tayo po ay nagtitiwala sa Lord at yung buhay natin ay ipinagkakatiwala natin sa Kanya at ina-acknowledge natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga desisyon sa buhay. Amen? Alam natin na ang Diyos po ang kikilos sa ating buhay. Praise God. So, ang theme po natin for this month is Leaders Build. Mga kapatid, tayo po yung mga leaders na yon na tinutukoy dun sa ating tema na ang plano ng Diyos sa atin ay magtatag, magbuo, no? Hindi tayo tagasira, hindi tayo tagawasak, hindi tayo tagakalat, kundi ang sabi ni Lord, tayo po yung tumutulong mag-ipon, tayo po yung tumutulong na mag-gather, tayo po yung tumutulong na mag-build. Amen? Hallelujah. Kaya po, ang Diyos po, si Jesus Christ po ang ating model sa pag-build. At alam po natin, sabi niya, upon this rock, I will build my church. Ang Diyos po, no, si Jesus Christ, yung sinabi po niyang, I will build. Hindi po yun ghost project. Kasi nakita natin after 2,000 years, mula nung sinabi niya po yun, na upon this rock I will build my church, nakita natin na ang church ngayon, hanggang ngayon po, after
2,000 years ay buhay na buhay. It is well. It is alive. Amen? Hallelujah. At pinofulfill po ng church ang kanyang purpose. Kaya matatag din po ang pag-build ng Lord. Hindi po nabibuild ng Lord ng substandard na building. Sabi niya, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a perfect cornerstone. No? Matibay po pag gumawa ang Panginoon. Katas, very powerful din po. Kasi sabi niya, the gates of hell shall not prevail against it. No? Spiritually speaking, napaka-tibay at powerful po ng iglesyang itinayo ng Panginoon na nakatayo sa pundasyon ni Kristo. Sa Kanya po, si Jesus Christ po yung batong panulukan. Siya po yung cornerstone kung saan nakatayo ang simbahan. At ito po, anuman ang storms of life, anuman po ang mga persecutions, anuman po ang mga nangyari sa mundo, nanatili pong buhay, matatag at malakas po ang Iglesia ni Jesus. Amen. At kapatid, ikaw yun. Bahagi ka dun sa Iglesia na yun ni Jesus. Amen. Kaya tanggapin mo at tumayo ka sa iyong identity that you are the temple of the Holy Spirit. You are the body of Jesus Christ. You are a child of God. Amen. And as a child of God, ang sabi natin, we are extensions of the healing ministry of Jesus Christ. Isa po sa mga plano at palatandaan na tayo po ay naniniwala, sumasampalataya kay Jesus. Sabi po sa Mark chapter 16, and these signs will follow those who believe. Amen? Ang isa po doon, they will lay hands on the sick and they will recover. Amen? Kaya po, ang church po, sabi natin last Sunday, it is a hospital, a spiritual hospital. Kaya as we have come tonight, anuman po ang nararamdaman natin, anuman po ang sakit natin, o may mga mahal tayo sa buhay na may sakit, let's continue to pray and declare and receive our healing. Amen? When others see with earthly eyes just what they want to see, you will see the things that never die. You will know and recognize by simple childlike faith the priceless truth that others will deny. When others say I'm just a man who likes to dream his dreams, when others call a miracle a myth, you listen for eternity in moments as they pass, and see with spirit eyes what others miss upon this rock. I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand, and all the powers of hell itself shall never more prevail against it, for Satan's thrones are built on sinking sand. Upon this rock I'll build my kingdom, and on this rock
forever and ever it shall stand. Revelation, I'll build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time upon this rock. Yes, Lord. If in a simple carpenter you see the Son of God, if you would choose to lose when you could win, if you could give your life away for nothing in return, then you are where my kingdom will begin. Upon this rock I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. The powers of hell itself shall never more prevail against it, for Satan's thrones are built on sinking sand. Upon this rock I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I'll build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time. Upon this rock I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. And all the powers of hell itself, amen, shall never more prevail against it, for Satan's thrones are built on sinking sand. Upon this rock I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I'll build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time. And it shall stand the storms of time. And it shall stand the storms of time. Upon this rock, upon this rock. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. Upon this rock. Hallelujah. Upon Jesus Christ, the Son of the living God. Hallelujah. The church is built upon. Hallelujah. It is a strong foundation. It is a strong foundation. Mga kapatid, ma-realize natin that as a church, the powers of hell shall not win against us. It will not prevail against us. Maaaring nakikita natin ang pagkilos ng kaaway. Nakikita natin ang kadiliman sa ating paligid. But let it be known to all of us that the powers of hell shall not prevail against the church. We are on the winning side. Hallelujah. Rejoice because we are on the winning side. Hallelujah. At the end, tayo pa rin ang panalo. Tayo pa rin po ang magse-celebrate ng victory. Hallelujah. So even now,
Brothers and sisters, rejoice in the victory of Jesus. Hallelujah. Stand on the victory of Jesus. And as we pray, let us reinforce the victory of Jesus sa anuman pong mga sitwasyon, sa anuman pong mga pinag-pray po natin sa gabing ito. I-declare po natin ang katagumpayan ni Jesus. Hallelujah. 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 Even sa mga sakit po, sa mga sakit at karamdaman natin, meron na pong kagalingan. May provision na po for healing. Si Jesus Christ po, ang ating great physician. Si Jesus po ay nagpapagaling pa rin hanggang sa kasalukuyan. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung sinabi po ni Jesus, kung sinabi po ni God in the Old Testament that I am the God who heals you, hindi po nagbabago ang ating Diyos. He is still the God who heals today. Maaring nagkakasakit tayo, hindi po yan galing sa Panginoon. May mga reasons po kung bakit tayo nagkakasakit. Pero ang kagalingan po, ang wholeness, ang wellness po, ay mula sa Panginoon. Let's continue to declare and let our faith rise. Hallelujah, as we worship the Lord tonight. Once again, heal me, O Lord. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord. We praise, Lord. Heal us, O God, according to your word. Be it unto us according to your word, O God, according to your promises. We are healed by the stripes of Jesus. By your wounds we are healed, O God. We receive our healing, Lord. For you are the God who heals us. Hallelujah. You are the God that healeth me.
You are the Lord, my healer. You sent your words and heal my disease. You are the Lord, my healer. Sing it back to Him. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it up. You are the God that healeth me, that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your words and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it again. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Hallelujah. You are the Lord, our healer, and we worship you, O Lord God Almighty. We bless your name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who healed all our sickness and diseases. Oh, we thank you, Lord, for being our healer. Thank you, Lord, for your wounds, oh Lord, for your broken body. For your stripes we are healed. We thank you, Lord, for your healing power. We receive your healing. We receive your strength, oh God. We bless you, Lord. We worship your holy name. Nothing is impossible with you, God. You are a way maker. You are a miracle worker. You are our healer. You are light of the world. You are our strong tower. We worship you, Jesus. Your grace is sufficient for us. We bless your name. Thank you, Lord, for the power of your word. You sent your word and healed all our disease. Thank you,
are a miraculous God. You are omnipotent God. You are all-powerful. You're omnipresent. You're everywhere. Hallelujah. And you're omniscient, God. You know all things. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord, for your majesty and power and glory. Hallelujah. Come on, church, let's give thanks to the Lord, for He is good, and His mercy endures forever. Hallelujah. We bless your name, Jesus. We glorify you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God, for your faithfulness, for your goodness, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We will continue to praise you and glorify you, Lord, and magnify your presence, God. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa inyo po nakaka-join pa lamang po sa ating Facebook Live. Thank you for joining us and for committing to pray with us. Napakahalaga po, inuulit-ulit ko po lagi yan na napakahalaga po ng ating corporate prayer. Yung sama-sama po nating pananalangin. Iba po yung nananalangin tayo personally or individually, pero iba rin po yung tayo po ay nananalangin corporately as a church. Alam natin na there is power in prayer of agreement. No? Meron pong lakas yan. No? At salamat po sa mga workers natin na nandito rin po to be with me dito po sa ating pag-operate ng ating live. Now, we understand, karamihan po sa inyo ay kararating pa lamang po sa work. Ang iba po sa inyo, papasok pa lang. Yung iba po naman sa inyo ay nasa bahay, preparing for your dinner. O kaya naman ay currently nagdi-dinner po kayo. And we thank you for joining us. At mamaya po ipagpipray po natin yung ating pong mga concerns about our nation, about our church. At nagpapasalamat po tayo sa pagkilos na ginagawa ng Panginoon sa ating simbahan. Kagabi po ay nagkaroon na po ng unang meeting ang steering committee ng ating 3rd church anniversary. So meron na po tayong naitalagang chairman na magli-lead po sa ating steering committee. At hintay lang po natin yung mga invitation sa mga department heads, sa mga subcommittee leaders, kung saan sa mga susunod pong meeting ay nais po namin kayong makasama para po mas represented po ang ating church. Ang bawat mga department, no, ang mga kalalakihan, ang kababaihan, ang mga bata, at iba pa pong mga grupo ng ating church para po makita natin talaga, no, yung the best na activity or program na nagagawin po natin sa ating 3rd year anniversary. And we thank the Lord for the theme. Meron na po tayong theme. Meron na rin po tayong speaker. Mas naging mabilis po. Talaga, grabe. Mas parang halos 40% na or halos halos sabihin natin 50% na yung natapos because of yung mga previous anniversaries natin. Marami po tayong mga natutuhan po doon. Kaya every year mas lalo pong nai-improve po yung ating pagpaplano, yung ating pong pagme-meeting. Kaya we praise the Lord for the wisdom na binibigay ng Lord. At syempre yung bagong direksyon ng Panginoon na tatahakin natin for the year 2026. So hintayin nyo na lamang po yung announcement ng ating kick-off kung saan natin ipapakilala ang ating chairman, ang mga member ng ating steering committee and subcommittees. At yung mga upcoming anniversary programs and activities po natin. Okay? So kita po natin na ang Diyos po ay builder. Nakita po natin sa message natin last Sunday that ang Diyos po ay kasama po sa kanyang attributes
o sa kanyang ginagawa, sa kanyang gawain ay ang pag-build. Kaya po yung verse po natin sa Book of Hebrews, ang sabi po doon, may mga tahanan na nagbi-build, no? Someone built yung ating mga house, but the builder of all things is God. The builder of all things is God. Tapos sa Psalm 127, sabi po doon, unless the Lord builds the house. No, ito po ay mga talata sa Bible na nagpapakita po ng nagpapakita po o naglalarawan po na ang Diyos po ay nagbe-build. And He is the builder of all things. At ang pinaka-the best po doon yung sinabi ni Jesus Christ na, upon this rock, I will build my church. So it's not the pastor, it's not the elders or leaders of the church. Hindi po tayo ang nagbe-build. Maaring minsan na ina-attribute po sa atin or kinikredit po sa atin, si pastor ganito ang nag-pioneer ng church. Siya ang nagpasimula ng fellowship na yan, ng church na yan. But let us remember na ang bawat isa po sa atin ay mga servants lamang ni Lord. Mga kasangkapan lang, mga instrumento lang po tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo sa Corinto, sa 1 Corinthians, may nagtatanim, may nagdidilig, pero it is God who gives the increase. Ibig sabihin, si Lord talaga ang nagpapatubo. Siya ang nagpapalago. Siya po ang nagbibigay ng buhay. Kasi kahit po anong gawin natin, apart from God, we are nothing. Amen? We can do nothing. Wala ho tayong magagawa. Okay? So, bilang si God ang ating pong role model sa pagbibuild. At nakita natin kung paano nag-build si Lord. Sa Genesis pa lang, nakita natin kung paano niya kinreate ang sanlibutan. Pag ang Diyos po ay nagtrabaho, pag siya po ay gumawa, may quality. Amen? Nakita po natin sa Genesis, every day kapag ang Diyos po ay natapos sa kanyang paglikha sa unang araw, sa pangalawang araw, hanggang sa ika-6 na araw. Oh, He looked at His creations at sabi niya, it was good. It was good. At sa end, it was very good. No? Dapat ganun po. Kung tayo po ay mga anak ng Diyos, sino bang i-imitate natin? Diba dapat si Lord? Si Lord po ang role model natin eh. Ang Heavenly Father natin. Siya po ang tutularan natin. So, mga young professionals or may trabaho or businessman, ganyan po dapat tayo. Or anything na ginagawa natin, lalagyan natin ng quality. Kasi ang Diyos nga eh. Diba? Sa mga ginawa niya, maganda. It's very good. Tayo dapat nandoon, tayo mismo sa sarili natin, may sense of fulfillment tayo pag tinignan natin yung trabaho, yung quality ng work natin. Tayo mismo, nasasabi natin sa sarili natin na proud tayo na, ay, ang ganda ng ginawa ko. Diba? Hindi ho katulad ng mga, sabi natin, corrupt leaders of our nation. In contrast, In contrast. Sa kabaliktaran, no? Na nakikita po natin na influence ng demonyo sa mga corrupt leaders ng bansa natin. Oh. Walang quality, substandard, unfinished, ghost ang kanilang mga proyekto, ang kanilang mga gawa. Maanomalya ang kanilang mga gawa. Kung nakita natin yung intensyon o yung kanilang pong mga kaisipan doon sa mga ginagawa nila, lagi pong merong pong mali. Meron pong laging desire na makalamang, no? Laging may desire po na kumita, magnakaw. Nakakalungkot po. Kaya napapanahon po itong tema natin na tayo po habang pinanonood natin, na we-witness natin itong nakikita nating kadiliman sa ating bansa.
corruption ng mga leaders, tayo po magkaroon ng awareness sa ating mga sarili bilang mga lingkod ng Panginoon na huwag tayong tumulad sa kanila. Hindi po yun ang buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Ang gusto po ni Lord para sa atin ay tularan natin siya. Na kapag tayo po ay nagtrabaho, meron po tayong sense of fulfillment, may sense of happiness po tayo, at masasabi natin may proud po tayo sa ginawa natin, may kalidad. Kaya po dapat isa sa mga core values natin sa bawat mga departamento ay yung word na excellence. Nothing less. Kundi lagi nating sisikapin sa biyaya ng Diyos na ibigay natin sa Kanya ang pinakamataas, pinakamainam, pinakamaganda, pinaka-the best, pinaka-excellent. Siyempre, there's always room for improvement. Hindi naman tayo perfect. Pero alam mo yun, iba ho yung ginawa mo yung the best mo, pero hanggang doon lang eh. No? At makikita mo may quality, may result yung iyong ginawa. At iba ho yung makikita mo na hindi ho pinag-isipan, hindi ho pinaghandaan. Ramdam mo eh, di po ba? Kung baga makikita ho natin yung kaibahan kapag ka isang trabaho ay talagang pinaghusayan mo, pinagbuhusan mo talaga ng atensyon, ng paghahanda, binigay mo yung buong-buo mong makakaya para yun ay matapos mo, magawa mo. So, ang Diyos, yun nga po sabi natin, ano ba yung mga katangian ng kanyang paggawa? May quality, may appreciation, no? Tapos matibay. Matibay, naglalast, tumatagal. Di ba? Tumatagal yung kanyang mga project. So tayo po, magkaroon ng self-awareness na ma-remind po tayo na hindi yan, yung nakikita natin, ayaw na Lord yan. Hindi kalooban ni Lord ang nakikita natin sa ating gobyerno. Ang magagawa lang natin, ipanalangin natin sila. Ipanalangin natin na ang hustisya, ang truth, ang mag-prevail, ang mamayani po dyan. At sa susunod pong eleksyon, matuto na po tayo. Okay? May mga ugong-ugong po, may mga nagpapakalat po na may mga nagsasuggest. Diba? May mga naririnig tayo na sa i-reset na lang ang government. I-reset na lang. Tapos nakita natin, no? Nakita natin yung galawan ng gobyerno. Si Boyeng Remulla, nilagay na po sa ombudsman. Tapos may napapabalita pa na pati si Claire Castro, yung spokesperson ng Malacanang, ay balak ilagay po as ano to? DOJ, secretary, ano ba yan? So, ang dami pong mga nangyayari sa bansa natin, nakikita po natin na parang talagang ginagawa nila yung kaparaanan para po yung hustisya ay hindi po mangyari. No? Mapagtakpan po itong mga korupsyon na nangyayaring ito. Kaya sabi nga natin, tayo maaring wala tayong magawa bilang ordinary citizens. Puro, ayan na naman, may mga nagsasuggest na naman, people power na tayo, ganyan. Pero alam natin, yung prayer natin may magagawa. Kasi alam natin, sinabi natin na kapag tayo po ay nagpipray, we allow the Lord to work. We release the hands of God to work. We release the power of God in the heavenlies para po kumilos at may gawin sa sitwasyon na pinagpipray natin. So, ang Diyos lang po ang may magagawa. Wag ho tayong mawala ng pag-asa na akala natin nananalo na ang kadiliman. Hindi ho. Sabi nga natin kanina, the gates of hell will not prevail against the church. So, kung tayo po ay maninindigan at tatayo po sa kapangyarihan ng Panginoon,
Patuloy ho tayong mananalangin at magbabalik loob sa Panginoon. Oh, ang Diyos po ay hindi magpapabaya sa kanyang mga pangako. Sabi niya, uh, I will hear from heaven. Sa 2 Chronicles 7:14, I will hear from heaven. Sabi niya, I will forgive your sins and I will heal your land. So, panalangin po ang susi. Pag ho tayong tumigil, lagi nating isama sa panalangin yan, nandun man yung frustration natin, ang lagi pa rin nating i-confess yung mga plano at pangako ng Panginoon para sa bansa natin. That our nation is blessed. That the Philippines is for the Lord Jesus Christ. That the Philippines is a sheep nation. That the Philippines, may planong maganda ang Panginoon. That this nation is a missionary sending nation. Tayo po igagamitin para ipakalat po ang gospel. Especially pabalik sa Israel. No? At nakita natin na ang napakapinagpala ng bansa natin sa mga natural resources. Kaya naman, ang Diablo talagang pinaplunder po talaga. Ninanakawan po talaga at gustong sirain ang Pilipinas. Dinedivide ang mga tao. Gawain ng kaawayan, influence ng kaawayan eh. So, imbis na makisali tayo sa gulo at dumagdag pa tayo sa tension, mag-focus tayo dito sa pinag-aaralan natin. Tayo po yung mga leaders na magbe-build. So let us build our nation through prayer. Let us build our nation na magsimula po sa ating mga sarili. Ang disiplina, magsimula po sa ating sarili ang pagsunod sa batas, not bending the law, but abiding. Pagsunod sa batas. So sa atin magsimula. Okay? Kasi yung mga tao na yan, wala tayong control sa isip nila eh. Hindi mo makontrol yung buhay nila eh. Kahit anong sabihin natin dyan, hindi natin makontrol sila eh. May sarili silang isip eh. May sarili silang will eh. Pero tayo, makokontrol natin yung sarili natin. Kasi at the end of the day, tayo po ang nagdidesisyon sa mga actions natin, sa mga words natin, sa mga thoughts natin. Tayo po ang may control dyan. So, kung tayo po ay mga leaders who would build the nation, simulan natin sa ating sarili. Manalangin po tayo, maging law-abiding citizen po tayo, maging masinop tayo, maging disiplinado tayo sa ating sarili, gawin po natin kung ano ang tama, gawin po natin kung ano po ang makakatulong sa ating bansa kahit sa maliit na kaparaanan. Okay? Kaya po ako, yung pag-Bible study natin sa mga pulis, isa pong paraan yan para makatulong tayo sa bansa. Kasi imagine nyo, pag ang mga pulis ay corrupt, ano mangyayari? Sila ang tagapagpatupad ng batas eh. Sila po ang nagbabantay sa peace and order ng ating mga communities. Oh. Pag ang mayor po, yan nga, yung mga, sabi natin yung mga may mga mayor po na corrupt, may mga politikong corrupt. Oh. Siyempre, kung ang mga pulis po ay talagang may pag-honor, may paggalang po sa batas, mahihirapan po silang anuhin yan eh, gamitin yan eh. O pag-kurap ang pulis, talagang nagkutsabahan na. Mga politiko, mga leaders ng mga syudad, pati pulis, paano mapahuhulihin yung mga kriminal? Paano mapahuhulihin yung mga offender ng batas kung sila mismo yung gumagawa nun? Mahihirapan po talaga tayo. Kaya alam niyo po mga kapatid, hindi ho ako nanghihinayang. Minsan nakakapagod din po. Lalo na itong nangyayari sa amin. Imagine nyo po, meron na kaming sa umaga, meron na kaming Bible reading prayer every morning sa kanila. Tapos may Sunday service pa pag Sunday. Tapos meron pa kaming online swim sa kanila every Wednesday. Buong EPD yan. Eastern Police District na binubuo ng Marikina, Mandaluyong, Marikina, Mandaluyong, Pasig, San Juan. 4 yan, pamamarisan. So,
Tapos, syempre, para po maging maganda yung flow ng aming pong interaction sa mga pulis, maya't maya po nagpapatawag ng meeting, tinitrain po kami, nakakaubos po talaga ng oras. Minsan gusto ko na rin pong mag-withdraw doon sa ginagawa namin, magbawas, no? Pero pag naiisip ko po yung nangyayari sa bansa natin na ang dami ng korap, tapos sila din makukurap pa. Sabi ko, ito na lang yung isang way para makatulong po na maging maayos yung bansa natin. So, pag-pray po natin yung mga kapulisan natin. Kanina ho, yung kausap kong pulis, nakakatuwa. Kasi may takot sa Panginoon. Nare-remind po sila ng Word of God, na ipapag-pray po sila, napapangaralan po natin ang salita ng Panginoon. Kaya nagiging conscious po sila sa salita ng Panginoon, sa presence ng Lord. At naiiwas po sila sa mga maling gawain. So, pag-pray po natin sila, yung mga leaders ng syudad natin, pag-pray po natin. Bukas po ay meron kaming courtesy call kay Vice Mayor Attorney Angelo Agcawili. Tapos kanina rin po ay bumisita muli ako sa school, no, sa schools division office ng Pinaglabanan para po ihatid muli yung sulat at yung ating pong follow-up doon sa ating PVEP, yung Philippine Values Education, para magsimula na po. Kaya patuloy po natin siyang ipag-pray na ito po ay masimulan sa takdang panahon na nais ng Lord para sa ating syudad. May mga challenges, hindi madali, pero kailangan nating lumaban. Kailangan nating manindigan po sa pangako ng Diyos. I-reinforce natin yung victory ni Lord sa pamamagitan po ng prayer natin. So, God is our builder. Siya ang model natin. At tayo din po, as we build our nation through prayer at self-discipline, makakatulong po tayo. Malaki pong maitutulong nito. And ang encouragement din sa atin last Sunday is to build spiritual hospitals para po sa mga may sakit na tao. Ang dami pong may sakit ngayon. Kahit kanina nga po, sabi ko sa inyo, pag uwi ko po talagang lulang-lula ako, hilong-hilo po talaga ako. Kaya buti na lang po nakapag-rest ako ng ilang oras, itinulog ko po, pagising ko ng 3:00, bumuti po yung pakiramdam ko, kaya nakapag-Zoom meeting pa po ako sa mga pulis. Tapos ito, prayer meeting. May mga ganun pong nangyayari sa atin. Humihina yung katawan natin. Minsan, nagkakaroon tayo ng fatigue, ng stress. Minsan, papabayaan din natin yung ating sarili. Hindi natin nababantayan yung mga kinakain natin. So, nandyan ho, magkakasakit tayo. Pero, yung tiwala natin at yung kaalaman natin na si Jesus ay nagpapagaling, that there is available healing in the Lord, huwag hong mawawala sa atin yun. No? Ipag-pray ho natin yung sakit. Okay? Kung kinakailangan pong nililid tayo ng Lord na magpakonsulta sa doktor para mas ma-inform tayo kung anong nangyayari sa katawan natin so that we can also pray. Mas maganda nga yun po nalalaman natin specifically kung ano po yung kailangan natin ipag-pray sa katawan natin at i-guide din tayo ng Panginoon sa ano yung gagawin natin, ano yung mga action plans natin para magkaroon tayo ng kagalingan, ma-receive natin yung healing. Okay? Kasi ang kagalingan din po na ibibigay ng Lord, hindi ho yan nakakahon na parang hinihintay lang din natin. Remember, kung pag-aaralan ho natin si Jesus, maraming kaparaanan po kung paano nagpagaling si Jesus. May mga instances sa si Jesus, He will just speak the word, be healed. Katulad po nung sa centurion. Sabi nung centurion, Roman centurion, Lord, I am also a man of authority. No? Sabi niya, pag sinabi ng superior ko, sumusunod ako. Pag ako naman, sinabihan ko din yung mga sundalo ko. Yung mga under sa akin, I will just speak the word and they will obey. No? Lord, sabi niya, dahil nakita din niya yung authority ni Jesus as Lord. No?
Sabi niya, Lord, just speak the word. No need to come to my house kasi I am unworthy. Kasi yung mga Gentiles so dati, hindi po pwede makipagsalamuha yung mga Hudyo, pupunta sa bahay nila. They will be ceremonially unclean. Pag nakisalamuha po sila dun sa mga hentil. Kaya sabi nung Roman centurion, Jesus, no need to come to my house. Just speak the word and my servant will be healed. Alam mo, sabi ni Jesus Christ, wala pa ako nakitang ganitong faith sa Israel. No? So, si Jesus may mga instances na He will just speak the word. And the person will get healed. No? Dahil sa pananampalataya ng mga tao. No? In-honor ni Lord yung faith ng mga tao and He will just speak the word. Sometimes, meron namang mga pangungusap ang Panginoon na nagbibigay siya ng instructions. Diba? May instance na may bulag, tapos dumura si Jesus sa lupa, tapos ipinahid po niya yung putik doon sa mata ng bulag at inutusan niya na maghilamos doon sa pool. No? At nakita natin dito yung sinisimulate uli ni Jesus yung nangyari sa Genesis kung saan ang Panginoon ay kumuha ng putik at ito ay hinulman niya at naging tao. So, ganon din yung ginawa ni Jesus. May mga pangungusap siya na na instruction na binibigay. Let's say, for example, dun sa 10 lepers, sinabi niya na, sige, pumunta kayo sa priest at magpa-check up kayo. Meron siyang mga instructions. So kung tayo lang po ay makikinig sa Panginoon, we will listen to His voice, no? Even as we pray, merong mga instructions si Lord na ibibigay sa atin kung paano tayo pagagalingin. So sometimes, kung merong pangungusap ang Panginoon na kumain tayo ng ganitong pagkain, o kaya naman mag-exercise tayo, o kaya naman gawin natin ito, let's listen to the voice of the Holy Spirit, of the Lord. No? Kasi yun po ang magiging daan ng kagalingan natin as we obey. Kasi yung obedience natin, nandun din po yung faith eh. Pag narinig natin yung instruction ng Panginoon at nanampalataya po tayo at sumunod tayo, doon po magpa-facilitate, doon po magpa-flow yung healing. Okay? Tapos meron din po yung prayer. Yung faith ng ibang tao. Let's say, for example, yung 5 magkakaibigan, dinala nila yung isa nilang friend na paralitiko. Okay, kasi hindi nga siya makapunta personally kay Jesus. Tapos nung crowded na yung bahay, no, binutas sila yung bubong at inilower nila yung friend nila para ma-touch ni Jesus. Tapos sinabi ni Jesus Christ, your sins are forgiven. Stand up, rise up, and bring your mat. Bring your mat. So, kita natin na gumaling yung tao na yon dahil do sa faith ng 4 niyang kaibigan. So, ganun din pala tayo. Kahit na hindi mismo yung tao, kung tayo po ay may pananampalataya para doon sa kagalingan ng ibang tao, i-honor ni Lord yung faith natin, yung prayer natin para doon sa taong yon. So, maraming ways si Lord kung paano tayo pagagalingin. No? At ang kailangan lang, makinig tayo sa Kanya at maniwala tayo sa Kanyang salita. Okay? At ang Diyos din ay nagpapagaling instantly. Maaring pag-pray natin ngayon din, pwede tayong pagalingin ni Lord. Pero may mga pagkakataon din na ang Diyos ay in the process, no? Gradual din yung pagpapagaling niya. Kita natin na habang sinusunod natin yung salita niya, yung kagalingan naman ay nangyayari sa atin hanggang sa maging complete yung ating healing. But either way, instantly, gradually, ang Diyos po ay nagpapagaling. Sabi ko nga po sa inyo, it's not a matter of question na kaya ka bang pagalingin ni Lord? Siguro hindi na yun ang usapan natin eh. No? Hindi na natin pag-uusapan na ang Diyos ba ay nagpapagaling because He is. Ang Diyos po, wala pong question sa part ni Lord na siya po ay nagpapagaling. Siguro ang
Ang tatanungin na lang natin ay kailan. Kailan tayo gagaling? At yun po yung magpi-persevere tayo sa pananalangin, maghihintay po tayo sa Kanya, makikinig tayo sa Kanya, at susunod po tayo sa Kanya. And makikita po natin na tayo po ay pinagaling na ng Panginoon. So, ngayon po sa ating pong pananalangin sa mga prayer items po natin, paniwalaan po natin na ang Panginoon po ay makapangyarihan at wala pong imposible sa Kanya. So pag-pray po natin, yung mga balita po ng korupsyon sa ating gobyerno, sa mga hearing, sa ICI, na nawa, maging open po, no? Kasi nga ayaw na nilang ipakita sa public yung hearing. Sana magkaroon ng transparency. Okay? And then, wasakin natin yung mga plano ng kaaway na panggugulo, pagtatakip doon sa mga korupsyon na to na gumagawa ang kaaway para ilihis o kaya naman itago. So, i-expose ni Lord itong mga ganitong gawa ng kaaway. Rebuke po natin. And then, healing for the sick. Kung sino po yung mga kakilala po natin na may mga karamdaman, pag-pray po natin ang kanilang kagalingan. Pag-pray po natin yung mga church departments po natin, and then yung new and additional leaders, Bible study natin sa mga bata, sa mga tribes, sa ating adult Sunday school, tapos yung pong mga baguhan sa ating church ay patuloy po silang umattend at makasama natin sila sa ating family church. We praise the Lord for 6 na guests po natin at isang pamilya po doon ay mula po sa 4Ps. No? Bunga po noong Let's Go Out ng mga kababaihan. So isang pamilya, tatay, nanay, 2 anak, no? At 3 pang mga bisita. So pag-pray natin na sila po ay magstay sa ating church. And then evangelization of San Juan City, yung 7 pillars of society natin, yung 82 prospects natin for Project Andrew. Please update nyo na po. Okay? Ano man po ang nangyari dyan, i-update nyo po yung card nyo dyan para po matanggal na natin yung names sila dyan, if okay na po yan. And then yung outreach natin sa Barangay St. Joseph, pagkalooban tayo ng Panginoon ng ideas kung paano tayo magkakaroon ng mga outreach dito sa barangay. And then yung PVEP sa mga schools ay matapos na po yung aming permit. And then on October 18 ay may DSWD 4Ps po tayo uli na family development session at nag-confirm po ang kababaihan na sila po uli ang mag-handle para maipagpatuloy po nila yung nasimulan nila. So pag-pray natin sila. At pag-pray natin ang 3rd church anniversary, ang steering committee at yung planning po na nakaschedules po. Blessing upon our partners, supporters, and givers na sila po ay patuloy na i-bless ng Panginoon sa kanilang generosity sa ating church. So, you are anointed to pray. Kaya po, alam natin na ang Diyos po ay tutugon sa ating mga panalangin. So, the Lord bless us as we pray tonight. Amen.
Simple carpenter, you see the Son of God. If you would choose to lose when you could win, if you would give your life away for something in return, then you are where my kingdom will begin. Upon this rock I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand, and all the powers of hell itself shall never more prevail against it. For Satan's thrones are built on sinking sand. Upon this rock I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I'll build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time. Upon this rock I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand, and all the powers of hell itself shall never more prevail against it. For Satan's thrones are built on sinking sand. Upon this rock I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I'll build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time, and it shall stand the storms of time, and it shall stand the storms of time. Upon this rock, upon this rock. Thank you, Lord. We praise your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Upon this rock, I will build my church. Yes, Lord. Yes, Lord. We will put the word, oh God, in our hearts, oh Lord. We will see that as our identity. We are your church, founded on the rock, which is Jesus Christ, and the powers of hell shall not prevail against us. And you have given us the keys of the kingdom of heaven, which is the preaching of the gospel. Hallelujah. Thank you, Father God, for the miracles. Thank you for the answered prayers, O God. Thank you, Lord, for your healing touch, O Lord, sa mga brothers and sisters po namin tonight. We give you all the praise and the glory. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for joining us for today's midweek service. See you again next Wednesday. The Lord bless you.